So, magandang araw. Gagawa na naman ako ng video. Ito ay about sa attraction ng babae. So, ang number one lang na mangyari is ma-attract siya sa'yo. Magustuhan niya yung itsura mo. Tapos the rest na. Kasi i-break niya yung rules pagka na-attract na siya sa'yo. Bali, yung attraction lang mismo, yun na talaga yung pinaka-game. Kasi siguro, gagana lang yung mga frame, yung mga ganyan. Yan na lang magfa-follow. Tsaka yung ugali mo. Pero yung pera, tsaka yung basta may trabaho ka lang. Yun lang kasi number one rule sa babae. Basta may trabaho ka lang, hindi mahalaga na mayaman ka or katamtaman or super hirap. Basta may trabaho ka lang. Kasi ayaw rin nila ng pabigat. Kasi ngayon mga babae nagtatrabaho naman So, kaya nila mag-adjust sa lalaki na gusto nila. Kasi sila namimili So, sila talaga yung mag-a-adjust. Yun yung rule. Kasi kailangan matripan ka niya muna. I mean, yung trip, yung genuine desire. Hindi yung base sa analytical na pag-iisip nila na nag-settle na lang sila. Which is nangyayari sa mga pamilyado ngayon. Yung mga nakikita nyo dyan, 70% yung mga normie. Hindi yan ganong genuine desire. Kasi nagsettle lang sila dun sa nakayanan nila. Or yung talagang past 25 na yung mga may trabaho naman siya, tas mabait naman. Sige, ito na lang, ganyan. Yung mga ganyan na pero yun nga, binibreak nila yung rules pagka gustong gusto ka talaga nila. Gusto nila yung physical mo, yung physical. Kasi meron na ako na niyan sa Tulfo Meron doktora doon. Gusto niya talaga yung security guard. So talagang siya yung gumagawa ng paraan. Minsan kasi yung mga babae, parang pagkagustong gusto talaga nila yung lalaki base sa itsura. Parang gagawin nilang madali. Ibe-break talaga nila yung rules. Bali sila mag-a-adjust sa lifestyle mo, ganun. Parang si Eigenman, 'di ba? Parang surfer ata yung ang napangasawa niya na maganda katawan. So siya nag-adjust, dun sila umano. Ganun gagawin niya. Yung submissiveness kasi yan mangyayari lang yan pag attract siya sa'yo. So, yung mga pagiging nerdy, mga ganyan, tas introvert, kahit ikaw pa pinaka-introvert or ikaw pa pinaka-mahiyain sa mundo, tanggal yung hiya mo pagka nagustuhan ka ng babae. Kasi gagawin niya smooth lahat, tapos ikaw masusunod. Kuwari, sabihin mo, saan tayo kakain? Sasabihin niya, ikaw bahala. Ganyan. Ganyan yung pagka natripan ka talaga ng babae. Kailangan mapasa mo muna yung looks threshold niya, tapos gustong gusto ka niya. Kasi yun yung genuine desire na sinasabi, di ba? Ka-genuine desire yung yun yung talaga nag-a-adjust sila, tapos nagiging submissive kasi ayaw ka niya mawala So talagang ipiplease ka niya. So parang yung babae nanliligaw sa'yo. Although wala man siyang ibibigay sa iyo na pera, pero minsan merong iba ganun nang bibigay ng hindi naman pera, yung mga kuwari nantitreat ng pagkain, nantitreat ng mga nagbibigay ng gift sa iyo, sa lalaki. Parang si Andrea Brillantes, gustong-gusto niya si Richie Rivero, bibigyan niya mga regalo. Pero hindi naman siya basta pera, yung bibigay pera ganun, hindi. Yung magbibigay ng regalo, tapos yung oras, tapos lagi kayo may message, ganyan. So parang siya ngayon nanliligaw, yung babae, pagka gustong gusto ka talaga niya. Usually nangyayari ito sa mga 18 to 25 kasi yun yung priority nila. Pero nangyayari pa rin to sa past 25, which is yung kuwari yung babae 25 na hanggang 35, gustong gusto ka talaga. Parang ganun pa rin yung parang yung sinabi ko na lagi kanya i-message, tapos minsan magbibigay siya, ganun. Parang ikaw yung nililigawan kasi buong buo yung oras na binibigay sa'yo.
So, pagka ganon, ibig sabihin, genuine talaga yung desire niya sa'yo. Tapos, yung parang sarado na yung utak niya. Kahit na may mag-hit pa sa kanya na na mga lalaki, hindi na niya papansinin yan. Kasi, dedicated na siya sa'yo eh. So, parang ganun yung yun ay kung genuine desire yung natanggap mo sa base yan sa itsura mo. So, yung mga personality na yan, wala yan. Actually, wala yung mga personality na yan, yung kayamanan mo. Kasi ito lang proof niyan eh. Bakit sila Mark Zuckerberg? Biruin mo si Mark Zuckerberg. Yung napangasawa niyang incheck, yung malapad yung mukha, hamburger face. Yun yung college niya na na anong tawag dito, na girlfriend, tapos napangasawa niya. Tapos wala namang gusto umagaw sa kanya. Pre-selection na nga dapat yun eh. Paano? Mongoloid yung itsura ni Mark Zuckerberg eh. Oo nga, mayaman siya, high value man. Rerespetuhin siya as normie. Yung parang normal treatment. As high value man kasi may pera siya. Pero hindi siya iti-treat as alpha. Meaning ng alpha is base sa looks, genetic determinism. Di ba may topic ako niyan? Browse nyo yun. Yung marami kayong matututunan doon. Alpha man versus high value man. Value is dun sa value na nabibigay mo. Value na nabibigay mo. Serbisyo mo, pera mo, tapos yung oras mo sa pagiging simp, hatid sundo, bigay ng mga gamit, mga ganyan. Yan yung value, kaya high value man ka. Gusto mo ba matawag na high value man? Ang alpha man is ang genetic mo. Genetic mo talaga. Kung pogi ka, ikaw ang alpha man. So, kahit naman hindi maganda yung frame mo, bakit yung iba? Yung mga mapapayat na na anong tawag dito, na pogi. Alpha man pa rin sila kasi pogi sila eh. Ang alpha man kasi is base yan sa sa dami ng babaeng nagkakagusto sa'yo. Ibig sabihin, ganun yung genetic mo. Ganun yung genetic mo na So, yan. Ibe-break nila yung mga rules pagka gustong-gusto ka talaga nila. Tapos, pagka normie naman, yan. Yung mga may asawa at anak, 70%. Yung mga dedicated talaga sa mga first nila, naging girlfriend nila, yung mga ganyan. Sila yung mga taga-serbisyo. Yung, teka, nag-text si Commander, uwi na ako. Hanggang may curfew kami. Ayan, yung mga yan yung mga nag-settle na lang base sa pakinabang. Tapos pag hinit ng pogi yung mga asawa nila. Di ba yung kunento ko sa inyo yung kay Jeremy Mick? Sabi mo, my wife is loyal, sabi nung ka-gym bro niya. Are you sure? Are you sure about that? Let's see. Sabi ni Jeremy Mick. Meme na nga si Jeremy Mick ngayon. Actually, meron siya mga interview sa sa YouTube. Panoorin niyo yun. Si Jeremy Mick, may mga interview siya in-interview siya ng babae. Ganun. Sumikat talaga siya kasi parang si Jeremy Mick parang dalawa kasi ang poster boy ng ng Blackpill. Yung parang sinasamba ng mga si Jeremy Mick tsaka si Richard Ramirez. Kasi yun yung isang patunay. Kanina lang kakapanood ko nun eh. As in, nasa kulungan na siya. Kasi yung dalawang yun talaga. Nakakulong yung dalawang yun eh. Tapos sabay ang daming babae talaga na sa kanila. Binibreak yung rules. Tapos si Richard Ramirez, 19 counts of murder. 19 counts of murder. Tapos in-interview yung mga babae. Sabi niya, wala namang nagawa si Ramirez. Pinagtatanggol pa si Richard Ramirez. Sabi, mabait naman siya. Nakasama ko na nga siya. Yung mga ganyan. Sabi, mabait siya. Mabait talaga siya. Mabait. 19 counts of murder. Mabait. Yun yung sinasabi ko na
Tapos meron pa siya mga groupie. Yung parang yung mga babae pupunta sa kulungan. Nangyayari yun sa kulungan eh. Kasi kay Jason Eibler, kilala niyo yun? Yung Jason Eibler na parang, ewan ko kung nakapatay ba yun? O si Jason Eibler. Pamangkin yun ni Freddy Aguilar. Yun, patunay yun. Kasi may tsura rin yun eh. Tapos may bumibisita sa kanya. Tapos sabay pinipleasure siya. O ganun talaga pag pogi ka. Ganyan si Richard Ramirez. Dinadalaw siya ng mga chika bebe niya. Tapos sabay. Actually, mga hindi niya kakilala yun eh. Dinadalaw lang siya para i-pleasure siya. Para makipag-sex sa kanya. Or siguro gustong maanakan. Ganun. Parang nangyari kay Mark Anthony Fernandez, yung dalawang bantay mismo. Dalawang pulis mismo. Biruin mo yung babae, di ba? Binabato na nila yung sarili nila dun sa lalaki na na gusto nila. Na yun talaga. Pag na-experience mo yun, chad ka talaga. Yung pag binabato na nila talaga. Yung obvious na obvious. Nangyari na sa akin yun nung grade 6 ako. Binibigyan ako ng love letter nung grade 4. Grade 4. Tapos itong latest na to, tong ka-FWB ko. Binato niya mismo yung sarili niya sa akin. Tapos ano pa ba? Actually marami na rin eh. Yung kaklase ko rin, katrabaho ko rin dati. 24 ata ako noon or 23. Yun, yung parang lagi ako niyayakap, yung parang ganun. Binabato na yung sarili niya. Kaso may boyfriend yun eh. Kasi parang medyo mabait-bait pa ako dati. Hindi, actually kahit naman ngayon eh. So yun nga yung binibreak nila yung rules. Promise talaga. Pagka gustong-gusto ka talaga nila. So paano? Yan lang siguro yung masishare ko na baliwala yung mga masyado kasing yung iba kasing lalaki masyado silang nakafocus sa pag-a-attract ng babae. Yung parang bibili sila ng motor. Wala masama bumili ng motor kung for convenience mo. Pero kung ang goal mo is para sa babae, hindi tatalab yan. Kasi kailangan magustuhan niya muna yung itsura mo. So, yun dapat yung itsura mo mismo papalag. Kasi ang dami naman may motor sa Pilipinas eh, di ba? Dami may motor, bakit? Hindi naman maraming may chicks, di ba? Hindi sa ganun yun, di ubra yung motor-motor na yan. Tapos yung kunikwento ko sa inyo dati, yung dentista, di ba? Na maliit. May kapartner na nga siya ng babae. Sosyo sila eh. So, dapat nga, chance na niya yung ma-pull niya yun. Kasi siya may-ari. Siya malaking stock. Bakit hindi niya na-pull yung babae? Siyempre, kasi tangkad niya lang. Yun yung tsaka lang papasok yung mga status mo, pag-ugali mo. Yung ibang babae, pag gustong-gusto ka, kahit abusive ka talaga. Kasi meron nag-i-stay, di ba? Yung mga parang ginugulpi na sila, ganun. Nag-i-stay talaga yung babae. Kasi nga, gustong-gusto nila yung lalaki. Tapos, yun yung parang pag-break na sila, parang ayaw na nila maghanap sa iba. Yun yung sinasabi nating alpha widow. Actually, meron ako na ganun eh. Na yung 21 ako, yung pangalawang girlfriend ko. Maliit kasi siya eh. Tapos sabay, yung nag-break kami, parang 8 years din siyang single. 8 years din siya single. Tapos, basta meron din ako mga na ganun eh. Ewan ko kung parang kino-compare. Yun kasi ang hirap eh, pagka kino-compare eh. Kino-compare nila. Kuwari, may naging boyfriend sila na ganyan. Tapos parang, top na top talaga. Yung parang magaling sa sex. Tapos, may pera naman, may status, may profession. So, yung mga ibang mag-hit sa kanila. Tapos, sabay, malalaman nila yung mga ganon, mako-compare nila. So, parang ayaw na nila. Kaya, mas gugustuhin pa nila maging single. Kaya ngayon, di ba yung yung kasabihan nga sa Blackpill, once na makatikim ng tiyad yung mga babae, ayaw na nila bumalik. Kaya yung iba nagsisingle na lang. Tapos yung iba na lang talaga, nag-go online dating. Parang, sabi,
ayoko nga pumatol ng mga pangit tsaka yung mga average. Doon lang ako sa pogi, di bali natirahin ako ng mga pogi. At least mayroon akong kilig factor. Kasi meron naman silang trabaho eh. Di na nila kailangan ng provider. Kahit mahirap, promise. Yung mga mahihirap, isa pa yan. Mas lalo na yung mahirap. Yung mahirap, mas lukis yan eh. Kaya pansinin mo yung mga mahihirap. Bumbuka ka agad yan sa mga pogi eh. Kasi nga, yung mga mahihirap na babae, mas priority nila yung genetic. Yung genetic talaga. Lalo na yung mabababa IQ. Di ba yung mga mabababa IQ? Yan, mas priority nila yung primal, yung genetic. So, yun yung mga napansin ko dyan. Kasi, pupunta ako sa mall. Usually, yung mga mahihirap, yun yung may mga itsura talaga eh. Kumpara dun sa mga average. Yung mga average, talo talaga yung itsura eh. Hindi ko magustuhan talaga eh. Kaya nga narinig ko na rin to sa mga mahihirap. Di ba na mahirap kami? Pogi naman yung boyfriend ko. Oh, di ba na mahirap kami? Basta gigising ako, pogi yung boyfriend ko. Minsan pa nga, di ba? Nangi-scam yan eh, di ba? Yung mga mahihirap. Meron silang boyfriend na pogi. Tapos yung pogi nilang boyfriend, mamamakla. Tapos yung pogi nilang boyfriend, utusan nila yung babae, yung girlfriend nila na, or asawa nila na mang-scam na mga afam. So, kala nyo yung mga afam, wala na ngayon yan. Di na ubre yung Geomax. Yung Geomaxing na yung mga, kasi ngayon, dahil social media na eh, di ba? Universal na yan. Universal na yung looks. Kung pangit ka dun sa Amerika, pagpunta mo dito, wag ka na mag-expect. Siguro meron ka pa rin makukuha. Kuwari, American ka. Tapos pangit ka dun. Siyempre, alis ka dun sa location mo kasi wala ka madagit eh. Pupunta ka na Southeast Asia. Kala mo, yung expectation mo, biruin mo, nagpakalayo-layo ka pa, tapos makukuha mo lang dito, single mother. Usually, yung mga AFAM ganun eh, single mother na kukuha nila. Or, yung mga, yung parang mga exotic yung itsura, ganun. Yung mga nakukuha nila ng mga AFAM. Yung iba nga, super liit eh. Nakita nyo yung mga AFAM na video, ang liit talaga ng babae, tapos yung lalaki ang tangkad. So, biruin mo, yung hard work mo, yung grind mo, yun lang talaga makukuha mo. Kaya mas maigi na lang na huwag ka na lang mag-anak eh, mag-companion ka na lang. Kuwari, nagka-girlfriend ka ng kasi yung pre-selection mag-work din yan, di ba? Sabi ko nga. Pero hindi lahat, depende yan sa itsura mo. Kung normie ka, papalagyan pre-selection. Pero kung pangit ka talaga, sabihin ng babae, hindi, sa'yo na yan. Sa'yo na yung boyfriend mong pangit. Pero kung normie, papalag pa yan pre-selection kasi uusisain pa yan kung anong nangyayari sa buhay mo. May trabaho ka o wala. So, yan. Yan yung mga napansin ko eh. Yung Geomaxing, tatalab lang yan pagka normie ka. Pero kung sub 5 ka, huwag ka na mag-Geomaxing. Huwag ka na rin mag-grind kasi masasayang lang yung mo eh. Kasi hindi ka naman din tratatuin. Okay lang mag-grind para sa sarili mo. Kuwari sub 5 ka. Ganito ang strategy kung sub 5 kayo. Kung sub 5 kayo, ang gagawin nyo na lang is makasurvive na lang. Ganyan. Or mag-business kayo or kaso mahirapan din mag-business eh. Parang kahit anong isip ko, mahirap talaga buhay ng sub 5 eh. Siguro kung merong kang pamana sa parents mo or merong business na napapatok, pwede. Kaya kung sub 5 ka, mas maganda mag-focus ka na lang talaga sa sarili mo. Kasi biruin mo, gagamitin ka lang ng babae. Tapos hindi naman genuine desire. Okay pa yung normie kasi yung normie, normal treatment. Pag sub 5 ka, ga-underin ka talaga eh. Kasi alam niya wala kang choice eh. Kasi pag nawala siya sa'yo, matagal ka masisingle, promise. Matagal ka masisingle. Kahit nga normie. Kuwari nawala ng girlfriend yung normie,
matagal din siya masisingle. Sa Chad, nangyayari rin yun, yung matagal masingle kasi back to start ka eh. Laging ganyan pag sa lalaki. Laging mahirap pag sa lalaki. Kahit pa sabihin mong pogi ka. Basta pag na-single ka, matagal ka magkakaroon uli. So, paano? Yun lang. Wala talagang game. Kailangan magustuhan ka talaga ng babae. Base yan sa itsura mo. Doon na lang papasok yung mga pag-ugali mo, pera mo, status, ganyan. So, paano yun lang? Peace.